Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinasight in contempt ng House Committee on Legislative Franchises si former NTF-ELCAC spokesperson at SMNI host Lorraine Badoy dahil sa refusal to answer nito sa kasagsagan ng pagdinig at dahil sa acting in disrespectful manner. Sa pagpapatuloy ng committee hearing kagabi, unang na-cite in contempt ang isa pang SMNI host na si Jeffrey Celis, sunod na kinontempt si Badoy dahil sa hindi nito pagsagot ng totoo patungkol sa kita sa advertisement ng kanilang programang Laban Kasama ang Bayan, gayon din ang pagsisinungaling umano nito sa kanyang papel bilang producer at host sa nasabing istasyon. I'm really sad that this has happened to our Congress. I didn't see this when my father was growing up. This was the place where we could stand on our shared ground of love for country, and what I witnessed right now was a travesty. Bago pa paalisin sa plenaryo si Badoy, sinermonan pa ito ng ilang mambabatas kabilang na si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na minsan na umanong inakusahan ni Badoy bilang NPA. I'm sorry for what happened to you, Madam Badoy. But you do not have a monopoly of love of country. Mas marami akong sinugal kaysa sa iyo. So do not give me that crap. I do not know how old were you, Madam Badoy, when I was fighting the NPAs. 1986. This government almost lost to the NPAs. I was there fighting the NPAs. So please, do not make a monopoly of the love of country. All of the congressmen here love our country. That's why we're here. Nag-ugat ang pagdinig ng komite sa umano'y ipinakalat na fake news ni Celis sa kanyang programa na gumastos ng 1.8 billion pesos ang gobyerno para sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil dito, parehong nakadetene sa batasang pambansa sina Badoy at Caliz hanggang maaprubahan ng komite ang kanilang report tungkol sa pagdinig. Hindi bababa sa 100 kabahayan ang tinupok ng apoy kahapon ng madaling araw sa Binangonan, Rizal. Ayon sa report, bandang alas 4 ng madaling araw nang sumiklab ang apoy sa isang bahay sa Lower Luklukan Compound sa Barangay Tagpos na agad namang kumalat sa mga katabing kabahayan na karamihang gawa sa light materials. Agad namang itinaas ng Bureau of Fire Protection o BFP Binangonan sa ikatlong alarma ang sunog na idineklarang fire out bandang alas 6 ng umaga. Hindi rin bababa sa 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog na karamihang naninirahan ngayon sa mga eskwelahan na ginawang evacuation center. Sa investigasyon ng BFP, electrical faulting ang pinagmulan ng sunog. Inaprubahan ng Commission on Appointments o CA ang ad interim appointments ni na Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa. Sa deliberasyon sa second regular session noong Martes, unanimous ang naging desisyon ng CA panel na irekomenda sa plenaryo ang kumpirmasyon ng appointments ng dalawang kalihim matapos silang gisahin sa ilang mga issue, gayon din ang kanilang prioridad sa dalawang departamento. Agad ding inaprubahan ng plenaryo sa pangunguna ni CA Chairperson at Senate President Juan Miguel Zubiri ang ad interim appointments nina Laurel at Herbosa. Noong November 3 nang itinalaga si Laurel bilang Agriculture Secretary upang humalili kay President Ferdinand Marcos Jr. na tumayong kalihim ng kagawaran ng 16 na buwan. Bago ang appointment kay Laurel, nagsilbi itong presidente ng Frabel Fishing Corporation. Noong Hunyo naman ang inappoint ng Pangulo si Herbosa bilang Health Secretary, ngunit matatandaang na-bypass ng CA ang kanyang appointment noong Setyembre dahilan para i-appoint siyang muli ng Pangulo. Si Herbosa ay tumayong special advisor sa task force na binuo para sa COVID-19 noong Administrasyong Duterte. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.